Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gerard. Ako po ay tubong Pangasinan. Nais ko lamang ibahagi po yaring kwentong ito tungkol sa karanasan ni Itay. Naganap nga po pala ang pangyayaring ito noong taong 1980. Mga anak, lumabas na kayo riyan. Kakain na tayo. Malakas na sigaw ni Nanay Gloria. Palalim na kasi ang gabi, kaya naman ay tinatawag na kami ni Inay para maghapunan. Kinagawian na kasi namin na kumain ng sabay-sabay. Tatlo nga po pala kaming magkakapatid. Ako, si Lito at si Rafi. Lumabas na kami sa aming silid at saka pumwesto sa may hapagkainan. O mga anak, magugas muna kayo ng mga kamay nyo ha at tayo'y kakain na. Wika naman ni Tatay Bien. Kaagad namang kaming tumalima sa utos nito. Pagkatapos nun ay kumain na kami. Habang kumakain kami ay napag-usapan ni Nanay at Tatay ang tungkol sa negosyo na balak nilang ipatayo. Kapag ka nasimulan na natin ang ating negosyo at makaluwag-luwag na tayo sa pera, gusto ko sanang ipaayos itong bahay natin. Sabi ni Tatay Bien kay Nanay Gloria. Oo nga Bien, tsaka tingnan mo, butas na ang bubungan natin. Wika naman ni Nanay. Nakikinig lamang kami sa kanilang usapan habang kumakain kami. Panay usap sila tungkol sa pinaplano nilang negosyo. Makalipas ang ilang buwan, matagumpay nang nasimulan ni Tatay Bien at Nanay Gloria ang aming negosyo na sari-sari store. Habang lumilipas ang mga araw ay palago ng palago ang aming negosyo. Unti-unti na ring nakakabawi sina Tatay Bien at Nanay Gloria sa kanilang kapital. At hindi nga nagtagal na ipaayos na rin namin ang aming bahay. Nagpatuloy sa paglago ang aming negosyo dahilan sa kasipagan ni Nanay at Tatay. Napansin din ng mga kapitbahay namin ang bilis ng paglago ng aming negosyo. Wow, iba talaga kayong dalawa pagdating sa negosyo. Kay ganda talaga na inyong taktika. Kaya ayun, nakabawi ka agad kayo. Wika ng isa sa mga kapitbahay namin kina Nanay at Tatay. Itago na lang natin siya sa pangalang Andres. Oo. Sipag at tiyaga lang naman ang kailangan para makausad sa buhay. Kung tutunganga ka lang mula umaga hanggang hapon, ay naku hindi ka talaga giginhawa. Wika naman ni Tatay at saka ngumiti. Sumang-ayon naman si Andres sa sinabi ni Itay. Makalipas ang ilang buwan, habang kumakain kami sa hapagkainan ay kumunot ang aking noo. Dahil bigla na lamang napatigil si Itay. May hawak-hawak siyang isang kalamansi at para bang biglang nag-iba ang reaksyon ng kanyang mukha. Tay, ano po ang nangyari sa inyo? Bakit po kayo nakatulala riyan at imbis na kumain po kayo? Tanong ko sa kanya. Napatingin din sina Inay at ang dalawa kong kapatid sa gawing kinauupuan ni Itay nang marinig nila ang tanong ko. Hindi ko maintindihan Tinan mo hindi ako makapiga ng kalamansi. Sagot ni Tatay Bien. Hindi ka makapiga ng kalamansi? Hindi naman masyadong matigas yan Wika naman ni Nanay. Nakakunot ang noo ni Nanay Gloria habang nakatingin siya kay Itay. Ayon kay Tatay Bien, parang bigla raw siyang nawalan ng lakas, kaya naman ay nabigla kami sa kanyang tinuran. Napatigil kami tuloy sa pagsubo ng kanin. Nabaling kay Itay ang aming atensyon. Napansin kasi namin na parang may maling nangyayari sa kanya. Nawalan din siya ng ganang kumain kaya naman ay nagpaalam muna si Itay na magpapahinga muna siya
Pumasok na muna siya sa kanyang kwarto habang kami naman ay naiwang blanko ang isipan. Ay, ano kaya ang nangyari sa inyong ama? Pag-aalalang tanong ni Nanay Gloria. Maging kami Kuya Bari ay wala ring ideya kung napaano nga si Itay. Baka masama lang po siguro ang pakiramdam niya, Nay. Sagot naman ng kapatid kong si Lito. Napabuntong hininga na lamang si Nanay Gloria at saka sinundan niya si Itay sa loob ng kwarto. Pagdating doon, nakahiga na si Itay. Kinabukasan, napansin namin na unti-unti nang pumapayat ang isang kamay ni Itay. Nang sumunod na mga araw, pati ang isang kamay ni Itay ay pumapayat na rin. Ang laki po talaga ng ipinagbago ng aking Tatay Bien. Hindi na rin ito nakapagtatrabaho at nakahiga na lamang siya sa kanyang kama. Naku, ano ang nangyari sa iyo, Bien? Bakit pumapayat ka ng ganito? Tingnan mo yung kamay mo, oh. Hindi ka naman ganito dati, ah. Nag-aalalang sambit ni Nanay. Habang tumatagal, ay napapansin naming palala ng palala ang kanyang pakiramdam. Hindi na rin siya kumakain at walang gana. Wala na rin siyang ganang makipag-usap kahit kanino. Madalas siyang tulala habang nakatitig sa kawalan. Hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin upang maibalik sa normal ang mga kamay ni Itay. Sobrang payat na kasi at parang buto na lamang ang natitira. Makalipas ang ilang araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Itay sapagkat hindi lamang mga kamay niya ang pumapayat, kundi pati na rin ang kanyang dalawang mga paa. Rafi anak, ikaw na ang magpakain sa Itay mo sa loob ng kwarto. Baka nagugutom na iyon. Utos ni Nanay Gloria sa kapatid kong si Kuya Rafi. Abala kasi sa paglalabas si Inay noong mga sandaling iyon. Kaagad namang tumalima si Kuya Rafi noong marinig niya ang utos ni Nanay. Kumuha siya ng paborito niyang ulam na diningding, saka iyon dinala sa loob ng kwarto kung saan nakahiga doon si Tatay Bien. Sobrang payat na Kuya Bari ng kanyang katawan at hindi na siya makatayo. Dinadalhan na lamang siya namin ng pagkain sa kanyang kwarto at saka sinusubuan. Makailang beses na rin kaming naglabas-pasok sa ospital, ngunit hindi matukoy ang kanyang karamdaman. Napapansin na rin namin na hirap na siyang kumain. Nakakaawa na ang kanyang sitwasyon, kaya naman ay halos hindi na rin makatulog ng maayos si Nanay dahil sa kaiisip sa kalagayan ng kanyang asawa. Tay, kumusta na po ang pakiramdam mo? Tanong ko kay Tatay. Binisita ko siya kasi sa loob ng kanyang kwarto noong mga sandaling iyon. Tatay, kamusta na po ang pakiramdam mo? Muling tanong ko sa kanya. Napansin ko kasi na nakatingin lamang siya sa akin. Ni hindi man lang siya sumasagot sa mga tanong ko. Maya-maya ay pinilit niyang magsalita. Pero nagulat ako dahil tanging pag-ungol na lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Ay, ano yung sinasabi mo? Nahihirapan ka magsalita eh. Kunot noong tanong ko sa kanya. Nag-aalala ako Kuya Bari sa kanyang kalagayan. Pilit ko siyang pinagsasalita, ngunit tanging ungol lamang ang tugon niya. Doon ko nakumpirma na talagang hirap na magsalita si Itay. Kaagad kong ipinaalam kay Nanay, pati na rin sa dalawa kong kapatid na hindi na nakapagsasalita ng maayos si Tatay. Anong gagawin natin? Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa ama niyo. Sambit sa amin ni Nanay.
parang hindi na maiguhit ang mukha ni inay dahil naging problemado na siya sa kalagayan ng aming ama. Kinabukasan, dadalhin na sana namin siya sa ospital nang makasalubong namin si Andres. Ito po ay sa akin lang. Nasa inyo ho kung susundin nyo. Bakit ho hindi nyo subukang dalhin siya sa albularyo? Mukhang hindi naman kasi normal ang sakit niya. Sabi ng kapitbahay naming si Andres. Oo nga, Nay. Subukan natin dalhin sa albularyo si tatay. Kawawa na kasi siya. Palala na po ng palala ang karamdaman niya. Wika ni Kuya Rafi. Nag-isip ng matagal si nanay at maya-maya lang ay sumang-ayon na rin siya. At ayun nga po, Kuya Bari, dinala namin si Itay sa pinakamalapit na albularyo sa aming lugar. Gloria, binarang ang asawa mo kaya siya nagkakaganito. Sabi ng albularyo kay Nanay Gloria. Nagulat kami nang marinig namin ang itinuran nito. Ano po? Binarang po si Bien? Naku, sino man kaya ang nagpabarang dito? Ang bait naman niya. Wala siyang kaaway. Napakabait po ng asawa ko. Wika ni nanay. Hindi kami makapaniwala na binarang po si Itay. Kaya pala ganoon na lamang kalala ang kanyang sinasapit. Wala naman kasi kaming natatandaan na mayroong nakaaway si Itay, kaya napaisip kami kung sino ang gumagawa noon sa kanya. Ayon pa sa albularyo, masyadong malakas daw ang kapangyarihan ng mambabarang at hindi niya kakayanin yun. Nahihirapan pa rin kaming tukuyin kung sino ang nagpabarang kay Itay. Kaya naman, napagdesisyon na lang namin na dalhin sa iba pang albularyo si Tatay Bien. Ngunit kagaya ng naunang albularyo, hindi rin ito nakayanan. Hindi nakayanan ang kapangyarihan ng kung sino mang bumabarang sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko na alam kung saan natin dadalhin ang ama niyo. Gulong-gulo na ang isipan ko. Singhal ni inay nang makauwi kami sa bahay. Walang yaring kasi itong nagpabarang eh. Wala namang kasalanan si Itay. Pero bakit binarang pa siya? Napakasama niyang tao. Wika naman ng kapatid kong si Lito. Sigurado po ba kayo, Nay, na wala talagang nakalaban o nakaalitan si Tatay? Baka naman hindi lang natin alam. Pagtatanong ko naman. Halos nagkakagulo na kami sa loob ng aming tahanan dahil sa masaklap na sinasapit ng aming ama. Makakaaway? Sa sobrang bait ng Tatay Bien niyo, imposibleng may makaaway siya. Simula nang magkasama kami bilang mag-asawa, wala pa akong nabalitaan na nagkaroon ng kaaway ang tatay niyo. Naku, napakawalang niya talaga ng nagpabarang na yan. Walang puso. Dagdag pa ni inay. Sa sobrang pag-alala niya ay parang hihimatayin na siya. Ay naman, kumalma lang po kayo. Mapapagamot din natin si tatay. Wika ko naman kay inay. Papaano pa ako kakalma kung ganito nakasaklap ang nangyayari sa ama ninyo? Kung tutuusin, ilang albularyo na ang napuntahan natin. Pero wala pa rin magandang nangyayari sa ama ninyo. Hindi pa rin siya gumagaling. Mababakas sa tono ng kanyang boses na nag-aalala talaga siya sa kalagayan ng kanyang asawa. Nay, bakit hindi natin subukan ulit na dalhin si Itay sa iba namang albularyo? Baka sakaling doon siya gagaling. Suwestyon ko naman kay inay. Hindi talaga kami tumigil, Kuya Bari, sa kaiisip ng solusyon hanggat hindi namin napapagaling si tatay. Ayaw naman kasi naming pabayaan na lamang siyang doon ay nakahiga at nagdurusa sa kanyang karamdaman. Mayroong kaibigan si inay na nagsabi na dalhin daw namin si Itay sa isang parte sa Caloocan.
na kung saan doon nakatira ang kilala niyang magaling na manggagamot. Kaagad naman kaming naging interesado sa sinabi nito. Nagbabaka sakali kaming mapapagaling ng manggagamot na iyon si tatay. Kaya naman ay hindi na namin pinatagal pa ang mga araw. Agad naming dinala si tatay doon sa isang parte sa Caloocan at nakumpirmang binarang nga si Itay. Kagaya ng ibang mga albularyong napuntahan na namin ay nagsagawa rin ito ng orasyon. Ngunit bigo itong labanan ang taglay na lakas na kapangyarihan ng bumabarang sa aming ama. Sobrang lakas ng kapangyarihan ng bumabarang sa taong ito. Wika ng albularyo. Ipinagtapat din ito sa amin na hindi raw niya kayang pagalingin si tatay sapagkat hindi sapat ang kanyang kakayahan upang tapatan ang lakas ng kapangyarihan ng mambabarang. Lungkot na naman kami dahil sa sinabi ng albularyo. Kung kaya't napagdesisyonan na namin na iuwi na lamang sa aming bahay ang aming ama. Dahil doon ay parang nawawala na kami ng pag-asang gumaling pa ang aming ama. Hindi na kami makapag-focus sa aming mga ginagawa dahil nabaling na ang aming atensyon kay tatay. Kami ni Lito at Kuya Rafi ang nag-aalaga kay Tatay Bien kapag mayroong ginagawa si nanay. Sa katunayan, Kuya Bari, talagang awang-awa na kami kay inay dahil ilang gabi na itong hindi nakakatulog ng maayos. Binabantayan niya lagi si tatay at kinakausap habang pumapatak ang mga luha ni inay. Nakikinig lamang ang aming ama kay nanay. Nakatingin lang ito habang lumuluha at hindi na makapagsalita. Ramdam namin na talagang mahal na mahal ni inay si Itay. Kaya naman labis siyang nalungkot sa sinapit ng kanyang asawa. Ayaw niyang mawala sa amin ang aming ama, kaya parang mababaliw na si inay sa kakaisip kung saang manggagamot namin dadalhin si Itay para gumaling lamang siya. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog, ay bigla kaming nagising dahil sa malakas na sigaw ni inay. "Kumising kayo! Ang itay ninyo! Sumuka ng ipis! Sumuka ang itay ninyo ng ipis!" Pagsusumigaw ni inay sa amin. Kahit inaantok pa ako, ay agad akong bumangon, Kuya Bari. Kaagad akong tumungo sa kwarto ni Itay at muntik nang bumagsak ang aking mga luha nang makita ko ang sitwasyon ng aking ama. Kitang-kita ko kung papaano lumabas ang mga ipis mula sa kanyang bibig. Pati si Kuya Rafi at Lito ay nagising na rin. Bigla kaming natakot at kinabahan. Hindi ko po maipaliwanag ang nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Takot man akong lumapit ay dinaluhan ko pa rin ang aking ama at tinulungan siya. Kinaumagahan, kaagad kaming nagtanong sa iba pa naming mga kakilala kung may kilala pa ba silang albularyo na magaling at makakagamot sa aming ama. Halos napadpad na kami sa kabilang bayan, mahanap lamang ang tamang albularyo. Hanggang sa isang lalaki ang nagsabi na mayroon daw siyang kilalang manggagamot sa isang probinsya. Ayon sa kanya ay napakarami na raw na napagaling ito. Kaagad naming hiningi ang address na kinaroroonan ng albularyong iyon at nang malaman na namin ang address, agad naming dinala ang aming ama sa bahay nito. Nang makarating kami ay nakita namin ang haba ng pila ng mga taong gusto ring magpagamot sa albularyong nasabi. Mahaba ang pila, Kuya Bari. Halos inabot kami ng 8 oras bago kami nakaharap sa albularyo.
Hindi naman nagtagal ay sinimula na ang panggagamot kay Itay. Habang ginagamot si Itay, kasabay ng albularyo ay nagdasal kami ng rosaryo. Sa sobrang bagal ng pagdasal ng rosaryo ay halos inabot ng 1.5 oras ang pagdarasal. At Kuya Bari, para malaman nyo kung gaano kabagal ay ganito po ang pagdarasal. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ganoon po Kuya Bari, ganoon kabagal ang rosaryo. Araw-araw kaming naroon upang magdasal ng ganoon kabagal. Hanggang sa umabot ng 1 linggong gamutan. Araw-araw po ay nagro-rosaryo kami kasama ang albularyo. Sa huling araw ng gamutan, habang patuloy na ginagamot si Itay, ay mayroong nakuhang mga itim na pako ang albularyo mula sa batok ni Itay. Nagulat kaming lahat nang makita namin iyon. Parang hindi kami makapaniwala, ngunit kitang-kita namin kung papaano bunutin ang bawat pako doon sa batok ni Itay. Papaano nangyaring may mga pako sa batok si Tatay? Napatanong na lamang ako sa aking sarili habang nakatingin ako sa kaawa-awang mukha ng aking ama. Kitang-kita kong hirap na hirap siya habang binubunot ang bawat pako sa kanyang batok. Noong makumpleto na ng albularyo ang pagbunot ng mga pako, ay tumingin ito sa akin at tinawag ako. Gerard, iho, halika. May ibibilin ako sa iyo. Nakita mo itong mga pakong ito. Sunugin mo ito. Sunugin mo ang mga pako na ito at ilagay mo sa loob ng bote. Wika sa akin ng manggagamot. Napaisip ako ng saglit kung bakit kailangang sunugin. Nakatitig lamang ako sa mga itim na pako na nakuha mula sa batok ni Tatay. Sige na anak, sunugin mo na ang mga pakong iyan. Muling utos ng albularyo sa akin. Wala akong nagawa kung hindi ang sundin na lamang ang utos nito. Kaagad akong naghanap ng bote at noong makahanap ako ay sinimulan ko na ang pagsunog ng mga pako. Grabe Kuya Gerard, parang hindi ako makapaniwala na may nakuhang mga itim na pako mula sa batok ni Tatay. Grabe naman ang kapangyarihan ng mambabarang na yun. Wika sa akin ni Lito. Oo nga, ewan ko ba sa mga tao ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit nagagawa pa nilang barangin ang kanilang kapwa gayong wala namang ginagawang masama ang tatay natin. Kung sino man ang bumarang na iyon, bahala na ang Diyos sa inyo. Sagot ko naman sa aking kapatid. Kagaya ko Kuya Bari, hindi rin matanggap ni Lito ang katotohanang binarang ang aming ama. Habang nag-uusap kami ni Lito, ay biglang dumating si Nanay Gloria at Kuya Rafi. Parang pasan-pasan nila ang mundo sapagkat halos hindi na maiguhit ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Maya-maya lang ay bigla kong natanaw ang kunting pagpatak ng mga luha ni Inay. Nay, bakit po kayo umiiyak? Ano pong nangyari? Tanong ko sa aking nanay. Ang walang iya.
Si Luis raw. Si Luis raw ang nagpabarang sa ama ninyo. Wika ni inay nang tuluyang siyang makalapit sa amin. Napatigil ako sa aking ginagawa. Namilog ang aking mga mata kasabay ng pagkunot ng aking noo. Ano nay? Si Mang Luis? Si Mang Luis ang nagpabarang kay tatay? Tanong ko kay inay. Gusto ko lang kasing kumpirmahin kung tama ba ang narinig ko. Oo, yan ang sabi ng albularyo. Inggit daw sa negosyo ang dahilan kaya pinabarang ang ama ninyo. Umiiyak na sagot ni inay. Nabitiwan ko po ang mga hawak kong pako at napasa po ako sa aking ulo. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Paano ba naman kasi Kuya Bari? Kapitbahay namin si Mang Luis at malapit silang magkaibigan ni tatay. Hindi ko lubos akalaing may itinatago pala siyang inggit sa aking ama. Grabe naman, inggit lang ang dahilan kung bakit pinabarang niya si itay. Naku naman, simpleng negosyo lang naman yung meron tayo. Isa pa, pinaghirapan niyo naman yun. Grabe ang itim ng budhi niya. Puro inggit ang pinapaira lang niya. Bulyaw ko sa harap ni inay. Galit na galit ako noong mga sandaling iyon, Kuya Bari. Parang gusto kong sugurin si Mang Luis at pagsusuntukin. Umaapoy ang aking galit dahil sa ginawa nito sa aking ama. Gerard, ikalma mo lang ang iyong sarili. Sabi ng albularyo, siya na raw ang bahala roon. Sabi naman sa akin ni nanay. Pinakalma nila ako dahil ayaw nilang manggugulo ako sa kalagitnaan ng paghihirap ni tatay. Palala ng palala na kasi ang kalagayan niya. At lalo kaming nagulat nang dumating si Kuya Rafi at ibinalita sa amin na hindi lamang mga pako ang nakuha mula sa kanyang batok. Mayroon ding mga insekto kagaya ng ipis, mga bubuyog at alupihan. Kung kaya't mas lalo kaming nag-alala sa kalagayan ng aming ama. Natatakot kami sa kung ano pa ang posibleng mangyari sa mga susunod na mga araw. Nang kumalma ako, ay ipinagpatuloy ko na lang ang pagsusunog sa mga pako. Pagkatapos kong sunugin ay kumuha ako ng bote at saka inilagay sa loob nito ang mga pako dahil iyon ang bilin ng albularyo. Matapos kong ipasok ang mga sinunog na pako sa bote, gulat na gulat ako sa nangyari dahil biglang gumalaw ang mga pako. Gumagalaw ito na parang sumasayaw sa loob ng bote. Tila nagpupumiglas at gustong kumawala mula sa pagkakakulong sa bote. Dahil sa sobrang gulat ko, Kuya Bari, nabitiwan ko po ang hawak kong bote. Bigla akong kinabahan. Takot na takot ako habang pinapanood ko ang mga pakong parang sumasayaw sa loob ng bote. Anong nangyari? Bakit gumagalaw ang mga pako? Nauutal kong tanong sa aking sarili. Napakurap-kurap pa nga ako, Kuya Bari. Ngunit patuloy pa rin gumagalaw ang mga pako sa loob ng bote. Kaya naman naisipan kong ilibing na lamang ang mga ito. Grabe, ano nangyari doon? Nakakatakot naman yun. Bulong ko na lamang sa aking sarili habang ibinabaon sa lupa ang bote. Pagkatapos kong gawin iyon ay tumungo na ako sa kinaroroonan ni Itay. Kahit ginagamot siya ng albularyo, parang hindi pa rin nababawasan ang sakit na pilit niyang iniinda. Pinagmamasdan ko ang kaawa-awang mukha ng aking ama kasabay ng pagpatak ng aking mga luha. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay, Kuya Bari, saka hinagkan ito. Tay, lumaban ka, Tay, ha. Huwag kang susuko. Mahal na mahal ka po namin. Nandito lang kami para sa iyo. Sambit ko sa aking ama
habang nakatingin sa kanya. Nangungusap ang kanyang mga mata, Kuya Bari. Parang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi na siya nakapagsasalita pa at tanging pag-ungol na lamang ang nagagawa niya. Mas lalo akong nakaramdam ng awa habang nakatingin ako sa aking ama. Patuloy na ginamot ng albularyo si tatay at napag-alaman namin na napatay nito ang mambabarang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na kinaya ng aking ama ang kanyang kalagayan. Namatay din ang aking ama, Kuya Bari, at iyon ang pinakamasakit na nangyari sa pamilya namin. Parang pinagbagsakan kami ng langit at lupa dahil sa pagpanaw ni Tatay Bien. Pagkatapos naming ilibing si tatay, ay napagdesisyonan naming lumipat na lamang ng tirahan. Kahit lumipat na kami, nagpatuloy pa rin ang aming negosyo na siyang nagsisilbing hanap buhay namin. Sa paglipat namin sa aming bagong tinitirhan, ay siya ring dumating ang isang balita. Nabalitaan naming pumanaw na si Mang Luis. Hindi matukoy ang kanyang pagkamatay. Bigla na lang daw itong bumulagta sa sahig at nawala na ng buhay. Ito na marahil ang katarungan na hinihintay ng aking ama. Magpas hanggang ngayon, Kuya Bari, ay nasa puso ko pa rin ang hapdi na dulot ng pagkawala ng aming ama. Hindi ko talaga sukat akalain na dahil lamang sa inggit ay magagawa pala ng isang tao makapaghiganti lamang kahit sa maling paraan. Isang kasaysayan sa aming buhay ang hindi na namin malilimutan. Mga bagay na nagpahirap sa aking ama dahil lamang sa mga itim na pako ng mambabarang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po ay mapili niyo pong basahin ito sa mga darating na araw. More power po sa inyong channel and God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Gerard. Magandang araw, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Rebecca. Nais ko lamang ibahagi itong kwento tungkol sa karanasan ng aking kuya. Matangkad, maputi, matangos ang ilong at makapalang mga kilay. Ito ang katangian ni Kuya Calvin. Siya yung tipo ng lalaking masasabi kong habulin ng mga babae. Marami kasing nagkakagusto sa kanya noong kapanahunan ng kanyang pagiging binata. Ayon pa nga sa iba, parang ginayuma raw ni Kuya Calvin ang mga babae dahil habol ng habol sa kanya. Marami na rin siyang naging nobya. At sa katunayan ay hindi na nga niya mabilang sa kanyang mga daliri kung ilang babae na ang dumaan sa kanyang buhay. Tubong Pangasinan po kami ni Kuya. Pangingisda ang trabaho ni Kuya Calvin noong binata pa lamang siya. Madalas siyang sumasama kay Itay sa laot para naman makatulong siya sa amin. Mahirap lang kasi kami, Kuya Bari. At tanging pangingisda lamang ang pinagkukunan namin ng hanap buhay. Araw ng Sabado. Madaling araw yon nang tumungo sa laot sina Kuya Calvin at Tatay Alfredo. 18 taong gulang pa lamang si Kuya noon, pero marami na siyang alam tungkol sa iba't ibang uri ng pangingisda. Madaling araw silang umaalis at umuuwi ng mga bandang 6 o 7 ng umaga. Maraming mga tao ang nag-aabang sa gilid ng dagat para bumili ng isda. Uso rin sa aming lugar noon ang mag-ihaw ng isda sa gilid ng dagat.
habang pinapanood ang banayad na paghampas ng alon sa karagatan. Nang makadaong na sina Itay at Kuya Calvin, kaagad na nagsilapitan ng mga tao patungo sa bangka. Tiningnan nila kung marami ba ang isdang nahuli ni na kuya at tatay. Grabe, napakarami naman ng isdang ito. Sambit ng isang matandang lalaki nang makita nito ang mga nahuling isda nila kuya. Napakarami kasi ng kanilang isda, Kuya Bari. Mga mahigit 100 kilo ang mga isdang naroon. Nakalambitin pa sa kanilang lambat. Nagtulong-tulong ang mga tao sa pagkuha ng mga isda mula sa lambat. Siyempre kapag tumutulong sila ay binibigyan din sila ni Itay ng isda. Habang kinukuha nila ang mga isda mula sa lambat, biglang may dumating na isang dalagang babae. Ayon kay Kuya Calvin, magkaedad lang daw silang dalawa ng babaeng yon. May daladalang maliit na basket ang babae. Habang naglalakad ito patungo sa kinaroroonan ng bangka ni na Kuya Calvin. Magandang araw po. Pabili po ako ng 2 kilong isda. Wika raw ng babae nang makarating ito sa tapat ng bangka. Simpleng t-shirt lamang at pants na maong ang suot ng babae. Meron pa raw itong malaking sombrero. Isang sombrero na kagaya ng mga ginagamit ng mga magsasaka sa kanilang bukirin. Unang kita pa lang daw ni Kuya Calvin sa babae ay masasabi na niyang baduy ang klase ng pormahan nito. Oy, Luna, nandito ka pala. Mabuti naman at napasyal ka rito sa dagat. Sabi raw ng isang matandang lalaki sa babaeng may hawak-hawak na basket. Dahil doon, nalaman ni Kuya Calvin na Luna pala ang pangalan ng babae. Inutusan po kasi ako ni nanay na magabang ng isda para maiba naman ang aming ulam. Sawa na raw kasi siya sa ulam na puro na lang gulay. Sagot ni Luna sa kanyang kausap na si Mang Dolpo. Mukhang magkakilala raw ang dalawang yon ayon kay Kuya, sapagkat kung saan-saan na napadpad ang kanilang usapan. Nakikinig lamang daw si Kuya Calvin habang patuloy siyang nangunguha ng isda sa lambat. Oo nga pala, Luna. Di ba wala ka pang nobyo? Tamang-tama. Single din itong si Calvin. Bagay na bagay talaga kayo sa isa't isa. Pareho kayong mga masisipag. Sabi pa raw ni Mang Dolpo kay Luna. Nagtawanan daw ang lahat ng mga naroon habang inaasar nila si Luna kay Kuya Calvin. Pangisi-ngisi lang daw si Luna. Samantalang si Kuya Calvin naman ay halos hindi na maiguhit ang mukha. Naiinip daw kasi siya kapag inaasar siya sa mga babaeng hindi naman niya tipo. May pagkasuplado rin kasi si Kuya Calvin. Nako, minsan nga daig pa niya ang babaeng may regla kapag tinutopak siya. Mula nang ipakilala ni Mang Dolpo si Luna kay Kuya Calvin, napansin daw ni Kuya na palaging nakatingin sa kanya si Luna. Habang abala raw si Kuya sa pangunguha ng mga isda sa lambat, nahuhuli niya si Luna na pasulyap-sulyap sa kanya. Oy, pabilhin na ninyo si Luna ng isda. Para naman makauwi na siya sa kanilang bukid habang sariwa pa yung mga isda. Wika ni Mang Dolpo. O sige, Calvin. Kunin mo muna yung timbangan at pabilin mo itong si Luna ng 2 kilong isda. Utos ni tatay kay Kuya Calvin. Muli na namang nagtawanan ang mga taong naroon. Panay asar daw sila kina Kuya at Luna. Humirit din si Aling Konsing na baka ma-inlove daw sila sa isa't isa. Saka humalakhak ito ng napakalakas. Pinilit daw ni Kuya na ngumiti sa harap ng mga ito. Kahit inip na siya sa pang-aasar ng mga ito. Pati si tatay ay nakikitawa rin daw. Luna, kapag naging asawa mo tong anak ko, tsak na hindi ka talaga magugutom. Napakasipag nitong si Calvin.
Sabi pa raw ni tatay kay Luna. Isang araw, habang naliligo si kuya sa dagat ay biglang dumating si Luna. Naka-boxer shorts lamang si Kuya Calvin noong mga sandaling yon at bakat na bakat ang kanyang pagkalalaki. Wala siyang suot na damit kaya naman kitang-kita ang magandang hubog ng kanyang katawan, ng kanyang abs at pati na rin ang kanyang matipunong dibdib. Panay tingin daw si Luna kay Kuya. Ngunit hinayaan lang yon ni Kuya. Calvin, tawag ni Luna sa kanya. Dahan-dahang lumingon si Kuya at natanaw niyang nakangiti sa kanya ang dalaga. May daladala pa raw itong basket. Mula sa tubig ay umahon si Kuya at humakbang palapit sa kinatatayuan ni Luna. Silang dalawa lamang ang tao sa lugar na yon noong mga oras na yon. Anong ginagawa mo rito? Tanong sa kanya ni Kuya. Nakita niya pa raw na napalunok laway ang dalaga. Nang tumambad sa mga mata nito ang bakat na bakat sa suot na boxer ni Kuya. Nandito pala ako para ibigay itong mga gulay. Sagot ni Luna habang nakapinta sa labi nito ang malapad na ngiti. Napakunot ang noo ni Kuya. Para kanino tong mga gulay na to? Bumili ba si tatay sa inyo? Tanong ni Kuya kay Luna. Kaagad namang umiling ang dalaga. Hindi nagpabili yung itay mo. Gusto ko lang talaga tong ibigay sa inyo. Huwag ka mag-alala, wala itong bayad. Sagot ni Luna. Tila ba naging blanko raw ang isip ni Kuya noong mga sandaling yon. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Hindi niya rin alam kung dapat ba niyang tanggihan si Luna o tanggapin na lamang ang ibinibigay nitong gulay. Namilit pa raw ang babae. Humugot muna si Kuya ng malalim na hininga bago sumagot. Nako, nakakahiya naman sa'yo, Luna. Huwag ka nang mahiya, Calvin. Minsan lang naman ako nagbibigay at isa pa, suki naman niyo ako ng mga isda niyo. Kaya tanggapin mo na tong gulay ko. Wika ng dalaga. Dumako naman ang tingin ni Kuya Calvin sa laman ng basket. Maraming gulay ang kanyang nakita. Kagaya na lamang ng ampalaya, talong, sitaw, kalabasa at marami pang iba. Sariwang-sariwa pa raw ang mga gulay na yon, sabi ni Kuya. Nako, napakarami namang gulay ang dala mo. Ibenta mo na lang yan kay tatay para naman mapagkakitaan mo. Sabi ni Kuya kay Luna. Wag na, Calvin. Tanggapin mo na lang to. Marami pa namang mga gulay dun sa bukid namin. Sagot naman ni Luna. Ilang beses na tumanggi si Kuya. Ngunit ilang beses din siyang pinilit ni Luna. Dahil doon, wala nang nagawa pa si Kuya Calvin kung di ay ang tanggapin na lamang ang alok ni Luna. Tuwang-tuwa raw ang dalaga sapagkat tinanggap ni Kuya ang bigay nitong gulay. Nagpasalamat naman si Kuya sa dalaga. Pagkatapos nun ay nagpaalam na si Luna na uuwi na ito sa kanilang bukid. Hindi pa naman kasi sila masyadong close ni Kuya. Kaya parang naiilang daw si Kuya na kausapin si Luna ng pangmatagalan. Lalo na't silang dalawa lamang ang naroon sa tabing dagat noong mga sandaling yon. Nang makaalis na si Luna, umuwi na rin si Kuya. Dala-dala niya ang basket na may lamang mga gulay. Malapit lang naman ang aming bahay sa tabing dagat. Kaya naman ay mabilis na nakauwi si Kuya. Calvin, ano yung dala-dala mo? Tanong ni Nanay nang mapansin nito ang pagdating ni Kuya. Nagwawali sa bakuran si Nanay noong mga oras na yon at nabaling ang atensyon nito sa daladalang basket ni Kuya. Mga gulay po ito, Nay. Sagot ni Kuya Calvin at saka huminto sa tapat ni Nanay. Nilagay niya yung basket sa harap ni Nanay.
Kuminang ang mga mata ni nanay nang matanaw niya ang mga sari-saring gulay. Aba, napakarami naman itong gulay mo. Saan ba ito nang galing, Calvin? Tanong ni nanay sa kanya. Kay Luna po yan ang galing, nay. Sagot ni kuya. Kitang-kita raw ni kuya ang pagkunot ng noo ni nanay nang marinig nito ang pangalang Luna. Kay Luna nang galing yung mga gulay na to? Aba, bakit niya naman tayo bibigyan ng ganito karaming gulay? Tanong ni nanay habang binabalot ng pagtataka ang mukha nito. Hindi ko nga rin alam, nay, pero sabi niya sa akin, binigay niya raw to dahil suki siya ni tatay sa mga isda. Wala naman sana akong balak na tanggapin ito. Pero pinilit niya ako kaya tinanggap ko na lang. Aba, mabuti naman. Malaking tulong na din tong mga gulay niya para naman makapagtipid tayo sa ulam. Puro na lang kasi isda ang inuulam natin, nakakasawa din naman. Sambit ni nanay at saka kinuha ang basket. Nilagay niya yon sa loob ng aming kusina. Natatawa na lang daw si Kuya Calvin dahil tuwang-tuwa raw si nanay sa gulay na bigay ni Luna. Mas gusto kasi ni nanay ang mag-ulam ng gulay kesa naman sa mag-ulam ng isda. Nang sumunod na mga araw, nagulat si Kuya Calvin dahil araw-araw nang pumupunta si Luna sa aming bahay para magbigay ng mga gulay. Hindi naman kami nanghihingi, pero ewan kung bakit bigay ng bigay pa rin si Luna. Kapag babayaran ni nanay ay hindi naman ito tinatanggap. Umabot na rin sa aming mga kapitbahay ang araw-araw na pagpunta ni Luna sa bahay para lamang ihatid ang dala nitong mga gulay. Hoy Calvin, nobya mo na ba si Luna? Tanong ng aming kapitbahay na si Aling Pasing. Nagulat si Kuya Calvin dahil sa tanong na yon. Anong nobya? Ni hindi ko pa nga nililigawan ng babaeng yun. Sagot ni Kuya Calvin. Wala sa oras na napakunot noo si Aling Pasing. Sus, parang nobya mo naman yun ah. Palagi nga siyang pumupunta sa inyo at binibigyan ka ng gulay. Wika pa ni Aling Pasing. Hindi na lamang pinansin ni Kuya ang mga pinagsasabi nito. Sa katunayan, hindi lamang si Aling Pasing ang nagtatanong kay Kuya kung magnobyo na ba sila ni Luna. Pati ang iba naming kapitbahay ay nagtatanong din. Ang buong akala nila ay magnobya na sina Kuya at Luna. Isang araw, nabalitaan na lang namin na may nobya na si Kuya. Itago na lamang natin sa pangalang Jessica. Si Jessica ay isang magandang babae. Maputi, matangkad at matangos ang ilong. Siya ang tipo ng isang babae na masasabing pasok na pasok sa standard ni Kuya. Maarte at mapili kasi si Kuya pagdating sa mga babae. Dinala ni Kuya Calvin si Jessica sa aming bahay at saka ipinakilala kina nanay at tatay. Nakasuporta naman ang mga magulang namin sa pagmamahala nila. Lalo na't mabait naman ang dalaga. Magalang, disente kung manamit at maingat sa kanyang mga salita. Palaging sinasama ni Kuya si Jessica sa aming bahay. Hanggang sa nalaman ni Luna na may nobya na si Kuya. Isang araw, habang nakatambay daw si Kuya sa tabi ng dagat, ay biglang dumating si Luna. Napalingon siya nang maramdaman niya ang pagdating nito. May nobya ka na pala, Calvin. Wika ni Luna na ikinagulat ni Kuya. Nagtinginan sila ng mata sa mata at tila ba merong malalim na kahulugan ang klase ng tinging ipinupukol ni Luna. Ano naman ngayon kung may nobya na ako? Tanong ni Kuya Calvin. Inaamin niyang medyo nairita raw siya sa tanong na yon ni Luna. Bakit hindi ako ang niligawan mo? Ano bang meron ng babae na yon na wala sa akin?
Desperadang tanong ni Luna kay kuya. Matapang ang tono ng boses ni Luna at para bang taglay ng mga salita nito ang malalim na kahulugan. Doon na nagsimulang magtaka si kuya. Anong ibig mong sabihin, Luna? Tanong ni kuya habang titig na titig sa babae. Nakataas pa ang kanyang kilay. Calvin, mahal kita. Hindi mo ba ramdam yon? Hindi mo ba napapansin na may pagtingin ako sa'yo? Ganyan ba kamanhid ang puso mo, Calvin? Malakas na sabi ni Luna habang magkaharap sila ni kuya. Dapit hapon na yon, kaya naman walang ibang tao ang naroon. Nasapo raw ni kuya ang kanyang ulo at sa kamarahang tinapat si Luna. Luna, patawad. Pero hindi kita gusto. Batid naman ni kuya na masasaktan si Luna. Ngunit mas pinili niya pa ring sabihin kung ano ang totoo. Ayon pa sa kanya, wala raw talaga siyang naramdaman para kay Luna at kailanman ay hindi niya binalak na ligawan ang dalaga. Sa mga sandaling yon ay nagsusumigaw na raw si Luna sa harapan ni kuya na para bang kasalanan pa ni kuya kung bakit hindi siya nagustuhan nito. Masakit daw siyang mahalin. Napakamanhid niya kuno, dagdag pa ni Luna. Humingi naman ng tawad si kuya dahil hindi niya raw kayang suklian ang pagmamahal nito sa kanya. Kita niya sa mga mata ni Luna kung gaano ito nasaktan. Tanaw niya rin ang paglandas ng mga luha ng dalaga. Naawa si Kuya Calvin. Ngunit hindi naman niya pwedeng turuan ang kanyang puso na mahalin si Luna. Kaya kahit masakit para sa dalaga, sinabi pa rin ni kuya na wala siyang nararamdaman para dito. Bago umalis ang babae, sinabi nito na hindi raw siya magiging masaya. Napagsisisihan niya na hindi siya ang babaeng pinili niya. Masakit ang tinging ipinupukol nito kay kuya. Ang klase ng tingin na para bang galit na tigre. Matapos yon ay umalis na ito sa harapan ni kuya. Naiwan naman siyang nakatulala sa tabing dagat. Napapailing na lamang si kuya habang ang kanyang mga mata ay nakasunod sa mga papalayong hakbang ni Luna. Nung mga oras na yon, napagtanto niya na kaya pala kami binibigyan ni Luna ng mga gulay ay dahil may gusto ito sa kanya. Akala ng dalaga makukuha niya ang puso ni Kuya Calvin, ngunit nagkamali siya. Mula nung araw na tinapat ni Kuya si Luna na hindi niya masusuklian ang pagmamahal nito, ay hindi na muling nagpakita pa si Luna. Hindi na ito pumupunta sa tabing dagat. Hindi na ito bumibili ng isda. Hindi na rin ito nagbibigay ng gulay. Tila ba napuno ng galit ang puso ni Luna, kaya hindi na siya namin muling nasilayan. Nagpatuloy naman ang relasyon ni na Jessica at kuya dahil tunay na mahal nila ang isa't isa. Ngunit sa pagdaan ng ilang araw, nagulat kami nang bigla na lamang sumigaw ang kuya ko. Dumadaing siya habang nakahawak sa kanyang tiyan. Namimilipit siya sa sakit. Mula sa kusina ay dahan-dahan siyang gumagapang patungo sa loob ng kanyang kwarto. Gusto niya raw humiga noong mga sandaling yon dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Nadatnan siya ni nanay na gumagapang sa sahig. Gulat na gulat ito. Nagmula pa sa labas si nanay. Abala ito sa pagdidilig ng mga halaman nang bigla nitong narinig ang sigaw ni kuya. Kaya naman ay dali-dali siyang pumasok upang tingnan ito. Halos hindi na maiguhit ang mukha ni kuya. Dala ng labis na sakit na nararamdaman niya. Parang may kung anong hayop daw ang nasa loob ng kanyang tiyan. Sa sobrang sakit ay hindi niya na maipaliwanag ang kanyang nararamdaman.
Tinawag ni nanay si tatay. Nasa labas naman noon si tatay at abala sa pag-aayos ng kanyang lambat. Nagtataka naman ito nang makapasok sa loob. Tinatanong kung anong nangyari kay kuya. Agad na inutusan ito ni nanay na buhatin si kuya patungo sa loob ng kanyang kwarto. At habang karga-karga ito ni tatay, ay hindi ito maganda tuto sa kakasigaw. Pabiling-biling din ito sa kama ng mailapag ni tatay. Tila ba naghahanap ito ng komportableng posisyon para mabawasan yung pananakit ng kanyang tiyan. Pero parang wala namang epekto yon. Kinakabahan na noon ang mga magulang namin. Awang-awa sila sa kuya ko at hindi na nila alam ang gagawin. Ang alam ko, sinubukan na nilang painumin si kuya ng kung ano-anong gamot. Kaso hindi pa rin nawawala ang sakit ng tiyan nito. Nang tanungin ni nanay kung anong kinain ni kuya, si tatay ang sumagot. Kung anong kinain namin, ganoon din daw ang kinain nito. Kanin lamang sa kaisda. Kaya nga hindi nila matukoy ang dahilan ng nararamdaman ni kuya. Baka raw nahampas lang siya ng masamang hangin. O kaya naman ay hindi natunawan. Makalipas ang ilang minuto, may mga nakiusyoso ng mga kapitbahay sa nangyayari kay kuya. Hirit ni Aling Pasing, dalhin na raw sa ospital si kuya. Sumang-ayon naman ng ibang naroon. Wala namang nagawa ang mga magulang ko. Dinala nila si kuya sa ospital kasi parang palala ng palala ang sakit ng tiyan nito. Halos kalahating oras naman kaming bumiyahe sakay ng tricycle. At sa loob ng kalahating oras na yon, puro sigaw lamang ng pagdaing ni kuya ang maririnig. Isang araw ang tinagal namin sa ospital. Wala rin namang nagawa ang mga tumingin kay kuya. Hindi pa rin kasi mawala-wala yung sakit ng kanyang tiyan. Nabubulabog na nga yung ibang mga pasyenteng naroon dahil sa malakas na pagsigaw ni kuya. Ayon pa sa doktor, wala naman silang nakitang kung ano at negatibo ang resulta ng mga test. Dahil doon nagdesisyon na lang sila nanay na iuwi na lang sa bahay si kuya. Ilang oras pagka-uwi namin, biglang nagsuka si kuya. Sa maniwala kayo o hindi, Kuya Bari, maliit na palaka ang isinuka ni kuya. Magkahalong pagtataka at pagkagulat ang naging reaksyon namin sa nangyari. Lalo na nang makita namin na buhay ang palaka at tumalon-talon pa yon sa kama. Mas nataranta pa kami nang dalawang sunod-sunod ulit na nagsuka ng palaka si kuya. 3 palaka na tuloy ang patalon-talon sa kama. Damang-dama ko ang pag-aalala ni tatay nang bulyawan niya si nanay. Pinabayaan niya raw kasi si kuya. Baka raw kung saan-saang lugar na ito nagpupunta at oo lang siya ng oo kapag nagpapaalam ito. Sabi naman ni nanay, hindi naman gumagala si kuya. Puwera na lang kapag may inuutos siya dito. Biglang sulpot naman si Mang Kanor. Inawat niya si natatay sa pagbabangayan. Ang mabuti pa raw, dalhin na sa albularyo si kuya. Dahil hindi na raw biro ang nangyayari dito. Nang madala si kuya sa manggagamot, matindi raw ang gumawa noon sa kanya. Kinukulam daw si kuya. At bago pa man magsimulang mag-orasyon ang matandang manggagamot, nagsuka na naman si kuya. Pero nung mga oras na yon ay hindi na palaka ang isinuka nito, kundi mga ipis. Halos masuka rin kaming mga naroon sa nasaksihan namin. Nakakaawa ang kalagayan ni Kuya Calvin. Tila ba hinang-hina na ito at iba na ang kulay ng balat. Putlang-putla na rin siya, Kuya Bari. Para bang sa bawat oras na dumadaan,
Pagrabe ng pagrabe ang pagpapahirap ng kung sino mang kumulam sa kanya. Ang matindi pa doon, walang nagawa ang albularyong malapit lang sa amin. Hindi niya raw kaya ang lakas ng namarusa kay kuya. Nagsuhestyon naman si Mang Kanor. May kilala daw siyang magaling at mahusay sa mga ganong klaseng pamarusa. Kaso 2 oras daw ang biyahe papunta roon. Umuon na lang ang mga magulang ko at ibinigay na ng matanda ang address ng magaling na albularyo. Isinama naman nila ako dahil wala akong kasama sa bahay kapag nagkataon. Isa pa, ayokong magpaiwan dahil natatakot ako. At yun nga, Kuya Bari, bumiyahe kami ng 2 oras. Padilim na rin nang makarating kami doon. Pagkarating doon, tila ba nakaabang sa amin ng matanda na nagpakilalang si Tatay Umar. Siya raw ang manggagamot. Para bang alam na alam nito at inaasahang darating kami. Hindi na nagtanong pa ang matanda. Alam na kaagad nitong nakulam si kuya at malakas daw ang gumawa noon sa kanya. Wala na itong tinanong at hindi na rin nanghingi ng kung ano-anong detalye dahil alam na nito kung ano ang gagawin. Nakahanda na rin ang mga gamit nito sa panggagamot. Ang kailangan lang daw niya ay makapasok kay kuya. Nang sa gayon ay makausap niya ang namarusa. May mga inusal itong dasal. Hanggang sa lumipas ang ilang minutong nakapikit si Tatay Umar. Nang dumilat ito ay may mga ginawa pa ito at inusal na mga orasyon kay kuya. Habang lumilipas ang oras at tumatagal ang gamutan, kapansin-pansin naman ang pagbabago ng balat ng kapatid ko. Nawala na rin ang pamumutla ng kanyang mga labi at bumalik na ito sa dati. Wika ni Tatay Umar. May nagkagusto raw kay kuya, ngunit hindi naman maibalik ni kuya ang pagmamahal sa babae. Kaya galit na galit ito at ipinakulam sa mismong ina nito si kuya. Hindi na siya nagbanggit ng pangalan, pero alam namin kung sino ang may gawa nun. Walang iba kundi si Luna. Malakas daw ang pamarusang ibinigay kay kuya. Pero nakontra naman daw niya ito at tinakot pa ang kumulam kay kuya na kukunin ng buhay ng mga mahal nito kung hindi babawiin ng pamarusa. Nagkasundo umano sila ng ina ng babae. Kaya agad ding nakabawi ng lakas at bumalik sa dati si kuya. Napawi na rin ang pananakit ng kanyang tiyan. Agad nga itong tumayo pagkatapos at nakailang baso ng tubig dahil labis-labis ang kanyang pagkauhaw. Lubos din ang aming pasasalamat kay Tatay Umar dahil nailigtas niya ang buhay ni kuya. Nang makauwi kami sa bahay, okay na ang pakiramdam ni Kuya Calvin. Natuwa kami dahil hindi na siya nahihirapan. Pagkaraan ng ilang araw, kusang pumunta sa aming bahay si Luna at humingi ng tawad. Nangako ito na hindi na raw uulitin ang ginawa niya kay kuya. Kahit grabe ang ginawa ni Luna, ay pinatawad pa rin siya ng pamilya ko. At mula noon ay hindi na nangingialam si Luna sa buhay ni kuya. At nabalitaan na lang namin na lumipat na sila sa ibang lugar. Ikinasal naman si Kuya Calvin at Jessica pagkalipas ng ilang taon. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat sa mga sumusubaybay. Muli, ako si Rebecca. Ang masasabi ko lang sa lahat ng nakikinig ay huwag tayong magtanim ng galit sa ating kapwa. Kapag hindi tayo gusto ng taong gusto natin, matuto tayong tanggapin na lamang ang katotohanan. Nang sa ganon ay mamuhay tayo ng tahimik at payapa.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.